Bumunot at pumasa ng baril. Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin. Kahit i-review po natin yung inamin naman niya, susugod siya. Dinipensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo. Dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, if ever susunggaban niya ako, dinerty finger po niya ako, o humabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko, kagad hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. Be sure ha, kay kung mayroong somebody independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo, yes, Your Honor. I You're understand, lying, ha? I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently yung vlogger na yun ang nakakuha sa totoong pangyayari, kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong independent mong makapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair? Your Honor. Yes. Sir, sorry for interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-glove si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. May knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siyang... May suot ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, Your tama Honor. ba ito? Ito bang Opo, nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, Opo. yan yung incident. Opo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayun po, yun lang, Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Oh, Mr. Gonzales, Yes, Your Honor. this picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na Opo. may hard knuckles. O, Y- tingnan mo, nakita mo. Tingnan mo. ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yung kanang kamay niya, wala ring gloves. Tinatanggal, Bare hands. tinatanggal niya po nung nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot eh. Oo. hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung itinabi ko na, Please, silence muna, silence ha. No. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo siya sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit ano sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi nalang sabi ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Oo. Honor. Kitang, Paano nga yan? How can you yung kaya ko nga ho i-describe po yung yung guantes niya. sige, describe mo. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. Kaya nga, wala mang yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong Yes, picture ng right. That's it. right hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papaplas ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor, Sandali lang, Mr. Gonzales, sandali lang. sige po. Oh, very clear dito. Oh. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your Honor, Basta ako ha, biker din ako. opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Oh, gago ka. Gago. Magbisiklita ka tapos hard knuckles na
Hindi mo man kailangan yan sa bisikleta. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Ah, May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UP yun, ng bare hands lang po, Your Honor. pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, Ay malakas. mas malaking UP yung kahit na birhans ko lang. Gaganon ko Yes yung po. kotse mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Pero Sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? hindi Kasi po ako nagmamanufacture. regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ho ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, nakagloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi So po kung ako idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo, Hindi po ako nadamay mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Oh, yan oh. Tingnan mo yung picture na yan oh. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your O Honor. ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun ha, yung may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes, yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin, nagrespeto rin ako sa'yo. Kapwa tao kita. Nagrespeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot out of respect to this committee, hindi ko rin tatanggapin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that, please. Tapos po, sumakay po ako sa kotse ko. Hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madamay pa yung trabaho ko, gulo, bagong opera din ako sa spine. Mahina na rin naman ako. Inisip po, gulo pa to. May tumabi po sa aking kotse, bukas po kasi yung bintana ko dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way. Kung E-Road o Quezon Avenue. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, diniretso ko po ng QA. Kung makikita niyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga pulis, at kasama po si Mr. Banjola, kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng pulis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita niyo po sa CCTV, ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanon ho yung bisikleta kasi ang haba ho nung ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo hanggang doon po sa may side mirror po. Sige, pause ka muna. Mr. Badjula, Alan, Honor, intention mo talaga na gasgasin yung kotse niya? actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginoong Willie Gonzales, pagkat niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang ditwason yun. So, hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Ipa-play nga natin. Please, i-play the video. Senator JB, please take over. Sandali. Secretariat, please play the video. Ito pong video para... Wala pa? Sige. Transfer. Anyway, siguro
Mr. Banjola, bago natin pagpatuloy yung salaysay si Yes, Mr. Your Gonzales. Honor. Opo. Oo. Yung pong sinasabi niya kasi masyadong ano siya, sigurado na merong ka raw gloves. Pwede ba yung unang insidente hanggang sa pangalawa, itinanggal mo daw? Pwede bang mangyari yun? Hindi ko po matatanggal kasi Your Honor, doon pa lang sa kanto po ng Welcome Rotonda, may mga sasakyan pong lumiliko doon. Pag nagkamali ka po doon, masasagasaan ka. Saka hindi po ganun kadali tanggalin ng gloves na Hindi, alam ko yan. Alam Nagbabike niyo din po ako. Tsaka pwede ba magka-gloves ka na ano? Ang pang-gloves kasi na may pang-knuckle, pang-motor po yun. Hindi natin ginagamit sa nagbibisikleta. No? Opo. Tama po si Senator De La Rosa. Dahil ako po ay motorcycle rider and cyclist at the same time. Hindi ko gagamitin yung pang-motor sa bisikleta kasi makapal po yun eh. Di ba? So wala kang, Opo, opo. for the record of this committee, wala ka talagang suot na gloves. Wala po, maski yung mga ano po, alam nila, wala Yung po. po kiniklaim ng police kanina na merong dent sa kaliwang bahagi ng bubong nung sasakyan ni Mr. Gonzales. Doon mo ba tinapik o sa likuran banda? Actually po, ang bike lane sa right side po, Your Honor. Sa right side, Opo, hindi sa kaliwa. hindi po. Yung kiniklaim kasi ni Mr. Gonzales nung malapit Siguro na kung kayo. mayroong, May time ba na pinalo mo din yung ano? hindi po eh. sasakyan? Kung Wala na. siguro mayroong mang pumalo sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang hindi po ako yun. Siguro, ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung Akala- kumpronta. Ayun lang, gusto lang natin tanungin nyo dahil yung sinabi niya. Gusto Opo, natin salamat malaman kung sino to. Yung video please, wala pa? At si Attorney Joe Anyon. Nandiyan ka, Joe. May sound ba yan? Eh, tasa mo yung volume ng sound para marinig natin. Kasi kung wala, meron lang available sa PNP na may sound. Sige, please. Ako ha, nakikita. Pwede mang, Mr. Banjula, Yes po. para bang pwede mang umiwas? Bakit parang maluwag sa kaliwa eh? Tingnan mo nga, i-play mo nga uli. I-play mo uli. Sige nga. Paki-play. Sige. Sabay pag ano dyan, Siyempre, oh. Ewan ko how to evaluate that. Senator JB, paano mo evaluate yung Alan. video na yan? Alan, Yes po. kasi tayo minsan nangyayari yan. No? Opo, opo. Alam mo, nagbabike ako, minsan may nakaharang, may nagbababa. Opo, opo. No? Minsan pwede nating iwasan eh. Pero inaano ni Senator Bato, maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Paano ka napunta? Papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talagang hinahabol ka na nito noong panahon. Ito na yung second Opo, incident. opo. Kinat ka niya. Opo. Yan. So, Kaya ka napunta sa kaliwa. malapit na po yung ano, kaya hindi na ako makapagpreno talaga eh. Kaya na ako doon sa kotse niya. Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane dahil Nandun na po. nandun na siya. Opo. Hindi kasi yung pang ano ni Senator Bato, medyo maluwag dito eh. Yun ang tinatanong Eh, namin, hindi po bakit napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, Your Honor, kasi pag ako nabangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan, sigurado po ako din. Teka, tsaka parang ito na yung second incident eh, na talagang hinabol ka na ba niya? Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po diyang sasakyan eh, palabas ng Kitanlad po eh. Yung pong high ace. Parang may nakita Opo. kong high ace. Ayun. Ayan po. Okay. So, yan naman po usually ginagawa nating mga siklista. Pag mayroon pong ano, iiwas po tayo konti.
Iwas na lang, di O, ba? kasi kanto po yan eh. Anong part ng bisikleta nakatama sa kotse niya? Manubila? Yung handlebar ko po sa Handlebar? gilid. Opo, kasi naisandal ko po doon sa kotse niya eh. Kung di po ako nasandal sa kotse niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So parang ang nangyayari po, sumandal po ako doon para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Kaya hindi Mr. ko po kinontra. Gonzales, please continue. Yes, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa akin kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ko eh. Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa E-Road. So nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko, unti-unti pakanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo. Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang tumabi. So ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung bike lane. Kaya kung makikita niyo po, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga ho pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side. Na ayaw naman ho talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang kong implement yung natin, yung citizen's arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ako sa harapan ko po eh. So, gusto ko po implement lang yung Rule 113 natin na Section 5, yung citizen's arrest. Dahil wala pong pulis ako makita eh. Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pauhuli ko po siya. Ngayon, wala naman ho akong rason para magalit ng husto at habulin siya kung hindi ho totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ho akong rason para Ang maganda po nito, nanawagan po ako rin sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola dahil as if may nakita siya o nakapture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin sa Welcome Rotonda at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo nasa Quezon Avenue, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun? Hindi po, yun nga po eh. So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas, kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po humantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon. Yung pinatabi mo siya, tapos nagas-gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga, ang haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa hong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erode na ho sana ako eh. Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw na yung sumuntok ng kotse mo, dumiretso ng QA. Meaning, Kaya tuloy ka muna doon sa after that incident, hanggang sa pagkasamo ng baril. Opo. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho, yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawad dahil nabatukan ko po siya. O ikaw una ng batok. Opo. Oh, Inaamin batok ka. ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang So po. nung pinatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya?
Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yung pag binatukan tayo, magre-react po tayo, kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo. Kasi reaction po, Sigurado ka, susugurin mo siya, ha? gumalaw po ako ng ganun eh. Nagano po ako sa, So, sinabi mo ngayon, na susugurin mo sana siya. kasi binatukan niyo po. Binatukan ka nga, eh. Reaction ko po talaga yun, na pag bumaba ako ng bike, anin ko siya Oh, may baril po, kaya hindi na po ako na matras ka. matras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. Ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin. Kahit i-review po natin yung inamin naman niya, susugod siya. Dinipensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo. Dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin Opo, yun. mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo, opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, Yes, Your still Honor. gantuting yun. Yes, Your Honor. Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. Yes, Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakas eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kung man lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula, Alan po, Your Honor. Alan, Opo. Willie, taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula, Apa. clear tayo Apa. na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Normal reaction ko lang po yun, Eh, Your ano Honor. reaction mo? Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka. Opo. Bumaba po ako ng So, bike. nag-retaliate. Opo, So, yung sa galit. kaso lang po, inano niya na ako ng, kasi ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya kong minto. Mula Espanya po, ang haba po ng habulan namin. Hindi, nakahinto na nga eh. Hindi, Hinto na doon. nung hinahabol ko po siya, Oh. dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung may kotse po. Ang nangyari ho po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko, nakita niyo po sa CCTV, pambabato, pagbunod ng baril, pagkasa. Lahat po yun, iniisip ko yun dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, dala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is, yung takutin siya na wag sumugod. Wag niya akong takmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. So, ganun po yung intention ko lang. Kaya, Yung baril mo ba, kumpleto ng papilis yun? yes, Your Honor. Kompleto po. Pero kang PTC-4 Opo. para doon. Opo. So what happened after that? EPO, anong ginawa niyo sa baril niya? Sir, yung ginamit po na baril was confiscated by QCPD, sir. Immediately, sir, yung nung nakita natin yung insidente. Sandali ha? That was confiscated after that incident o matagal na? Kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate. General Torre, Your Honor, what happened sa baril niya? Sandali, General Torre. sagutin Ang ko lang baril po. mo, o sige. Your Honor, nasa Galas Police Station po kami, before kami maghiwa-hiwalay, nagka-areglo na kami, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, LTOP. Sabi ko, pwede ko ring kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binigay ko po sa investigador. Sabi ng investigador,
Gonzales, pwede bang i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating pulis, alam ko naman kung walang file case at kompleto ang papers ng baril ko, siguro di na kailangan i-turn in. Not unless may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigator ko, kasi sabi ni CO, tayo pong mga PNCO, pag sinabi ng CO, sumusunod po tayo kagad. Kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CO ninyo? Oo, Sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan niyo, turn in ko. Ganun po ako kadaling nag-turn in po ng baril ko po. Okay. So, kinumpiskate talaga pala ang baril mo. Yes. Doon sa Galas Station. Yes, Your Honor. Kinumpiskate Opo. after that incident. Yes, Your Honor. Okay. General Lucas, afterwards, ano nangyari na? So, nung nakita namin yung video na lumabas nung August 27, that was Sunday, I immediately called up General Torre kung na-identify yung bumunot sir ng baril. So immediately thereafter, binigay sa amin ni General Torre yung report. So on that day, nirevoke namin yung LTAP ni Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 caliber 9mm. Thereafter, nung August 28, kinonfiscate na namin yung 3 baril niya. Yun, Honor. Ilang baril? Sir, 4 po yung nakaregister sa kanya, 3 caliber 45 and 1 9mm. Nasa custody na ninyo ngayon ang mga baril niya. Yes, sir, yung 3 po. Yung isa kasi po, sir, yun nga, sinurrender niya sa Galas. So, pwede pa siyang magkakaroon ng... Nirevoke niyo lahat ng papeles niya. Yes, Your Honor. So, pwede pa yung maibalik sa kanya, hindi na? Sir, it will depend upon the discretion na ng FLRRB, pero kasi yan yung board na nagdi-determine kung pwede pa nating restore o hindi. Pero as the approving authority, hindi na po pwedeng magkaroon ng firearm si Mr. Gonzales. Dapat lang, kasi mamaya magdadrive siya, makahagip na naman ng sasakyan yan. Baka bubulot na naman ng baril yan. Alam mo, ito meron dito sa grounds for revocation, cancellation, or suspension of license of permit. The chief of the PNP or his authorized representative. Sa firearms law ito kayo, alam naman niyo itong firearms law. IPO kayo The chief PNP or his authorized representative may revoke, cancel, or suspend a license or permit on the following grounds. Nakalagay dito, letter F. Dismissal for cause from the service in case of government official and employee. Was he dismissed from the service? Initially, sir, he retired, but eventually, sir, noong 2018, kung hindi po ako nagkakamali, he was dismissed. Yes. So bakit siya na-issuehan ng PTC4? Sir, because yung firearms niya is na-register yan before pa, sir, siya na dismiss or nag-retire. Pero ito lumalabas sa klaro na kulang yung data natin dyan sa FAO. Kasi kung nakita lang ninyo doon sa database ninyo na, dismiss pala ito na police, dismiss from the service, ganito ang kaso, dapat hindi na ito na-issue ng PTC4. Di ba? Supposedly, sir. So, meron na kaming measure, sir, na ginagawa, sir, para matrace namin yung mga na-dismiss, sir, na mga nasa gobyerno. The license was renewed last 2021, sir. So dapat meron kayong database para dito, para hindi kayo malusutan. Ngayon, tingnan nyo, nakita yung weakness ninyo.
nakita ang weakness ng EPO as far as data is concerned, na kulang kayo ng data. Had it came to your attention na ito pala siya dismiss na police, hindi nyo yan may issue ng PTC4. Am I correct? Yes, Your Honor. Oh. Mr. Chair, Yes. tanong ko lang, si Mr. Gonzales may gusto no? Pero bago po si Mr. Gonzales, doon na rin sa line of questioning ni Mr. Chen, ng ating chairman, sa firearms and explosives sa office. Ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue ng permit to carry of firearms outside the residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kompleto. Tama po ba, General Lucas? Yes, Your Honor. Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi na Mr. Chair, dismissed po siyang na police. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, 10. No? Ito Senator po sa akin. Jimmy, Senator Jimmy, ilan dyan ang grave threats sa mga Ito listahan? po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Magandang araw po. Barangay Captain Berelio de la Cruz ng Barangay Quirino 3A. Saan banda yan, Kap? Sa Anonas po, sa Anonas. Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the niyo po- question of Senator Jimmy. Presidente niyo po si Mr. Gonzales Opo. sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, 3 lang po yung nakarecord sa amin. 3 lang. Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous. Kasi 10 itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, Doon lang po ako. 3. doon Ano lang po ako- yung mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? May neuro test, psychological test, may anger management ito eh. Mr. De La Cruz, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Way back December 2001, ang ating pong complainant is Kagawad Raul Navera, 55 years old, nakatira sa number 9 daw, Street, Project 3, Quezon City. At ang respondent po is si Sir Wilfredo Gonzales. Ito po yung facts ng ayon po sa blatter record ng aming barangay. Ito po yung sulat ng aking tanod. Ako po si Reynaldo Emerenciana, nasa tamang edad na 21. Kagabi ay pumunta po ang mga pulis sa ating barangay upang mag-assist sa number 6 Dao para malaman ang tawag ng 911. At dumating ang mga pulis para pumunta sa lugar na nasabi. Pagdating nila sa Dao at ang mga pulis ang nakipag-usap o nakiusap na bakit naikalat o may nag-report na may tumatagas na langis. Para po mabilis, Mr. Kapitan,
Ano po ang kaso na ito? Tungkol Ang reklamo po is may tumawag po sa 911 or let's say 122 sa Quezon City. May tumatagas daw po na langis sa may Dawe Street. So agad naman pong pumunta ang ating mga kapulisan. At pagdating nga po doon, ang sinabi po ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Navera na mga PI, bakit sila tumawag ng pulis. Kawad niyo po siya? Sa barangay niyo po ito? Opo. Yun lang po. Yun Yung po pangalawa, yung tatlo pangalawa yan, di po. ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, ang complainant po ay si Jan